Ayan, good morning guys. Panoorin natin ngayon yung Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Marcolita kung saan iimbestigahan yung flood control, diba, sa mga congressman, yung mga project na nagawa nila, na may ang laki ng budget na nilaan doon na dapat napunta sa mga sa ano ng education at sa hospital, sa mga health natin. Pero ang nangyari inano sa flood control. Kaya let's go guys, tingnan natin yung General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders, Inc., Centerways Construction and Development, Inc., SunWest, Inc., Highton Construction and Development Corporation, 888 Construction and Supply, Inc., Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporations, Wawo Builders, MG Samidan Construction, LRTK Builders, Inc., and Road Edge Trading and Development Services. These 15 contractors were mentioned by the President. The President also noted that 5 of these 15 contractors have projects in almost all regions nationwide. He mentioned Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractors and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, EGB Construction Corporation, and Road Ed. Your silence is also acquiescence. So the President fairly reported this accurately. Wala pong problema so far? The President also noted that there appears a mismatch between the most flood-prone areas based on National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025. Kasi yung mga flood-prone areas nasa ating National Adaptation Plan of the Philippines. Ito po yung mga probinsya ng Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, and Ilocos Norte. These are the flood-prone areas. As opposed to the top 10 provinces awarded with the highest number of flood control projects by the DPWH. Bulacan, 668 flood control projects. Cebu, 414. Isabela, 341. Pangasinan, 313. Pampanga, 292. Albay, 273. Leyte, 262. Tarlac, 258. Camarines Sur, 252. Ilocos Norte, 224 flood control projects. This shows that only 4 among those considered flood-prone areas ang nandito pong nabigyan ng kaukulang mga projects. The rest ay wala po sa flood-prone areas. This is the initial observation of the President. Is his observation fair enough to you? Meron po bang gustong kumontra sa observation ng President? So silence is acquiescence. Ang sabi pa ng Pangulo, more than 350 billion or 6,021 flood control projects do not specify the exact type of flood control that is being built. Halimbawa po, kung repair works yun, o kaya cut-off channel, o dikes, o drainage structures, flood mitigation structures, retarding basin, revetment, slope protection spur dikes, waterways, or embankments, walang ganun eh. Sabi niya, hindi mo lang dinidescribe ito eh. 350 billion worth of projects defy
basic description. Or 6,021 flood control projects. Many of these projects are in different locations but have exactly the same contractor and contract cost. This is disturbing. This is one of the initial observations of the President. Do you believe this is also a fair assessment? Oh, walang kumikibo sa ating mga resource person. I think this is a fair assessment coming from the office of the President. Meron pong ginawang actual na inspection ang Pangulo. In Kalumpit, Bulacan. Lumabas po ito sa mga dyaryo. Initial inspection showed the dike appeared to have not followed the right specifications, sabi po dun sa dyaryo, of materials and also appeared to have gaps in the dike that made it incomplete. Nagpakuha po ng scuba divers ang Presidente. This is what they call tactile inspection. Nakita po nila doon ang... Ito po nakalagay. Scuba divers were dispatched to assess the flood control project. They reported that the concrete underwater was of varying thickness and was shaddily built. The divers also reported the steel reinforcement were not driven into the river, so water still flowed underneath. Let us break that down. Ang ibig pong sabihin nito, kahit kami po hindi naman inhinyero, karaniwang po sa inyo lahat ngayon ay engineer, hindi po nasunod yung specification. Dito lamang po lumilitaw yung mga tinatawag na seat piles. Hindi po ibinaon sa tamang lalim. Ano pong ibig sabihin nun? Karaniwan po, and I think you will all agree, 6 meters po yung seat piles. Talaga pong pipiliting ibaon yun. Yung 5 na metro ibabaon mo, maring ang lilitaw na lamang na nakikita mo is 1 meter. What is the significance of that? Kasi kinakailangan ma-address mo yung scouring ng river. Pag hindi umabot, ando sa punto na yung cascading waters will be gradually eroding the soil. Ang lalabas nun, nakabitin na yung inyong nakabitin na yung seat piles na kunwari ibinaon nyo ng 5 meters. Ano mangyayari kung nakikita na po yun? Babagsak po talaga yung slope protection na inilagay ninyo. Ito yung kaawa-awang kalagayan nito eh. Nakita pa po yung Upon tactile inspection, the drivers found that the beam was no longer connected to the seat pile support. Yung beam na sinasabi niya, this is the apron. Tama po ba yun? The apron is the basic structure that will hold the seat piles. Kung wala po yung apron na yon na magkukonect dun sa slope, walang integrity yung project na ito. Babagsak at babagsak ito. Mamaya po meron kaming ipakikita sa inyo kung bakit ganito kalala ang problema ng ating bansa. Ready ba yung isang slide natin para makita lang yung... Ikaroon tayo po ng idea kung ano yung revetment. Ito kasing binisita po ng Pangulo, embankment po ito, dike po ito eh. Yung embankment po, pangkaraniwan pagka dike, ginagamit din kahit na mga tricycle lang, mga motor nakakadaan. Pero dapat merong slope protection yun eh. Pagka yung embankment lang, pagkatapos yung binaon yung bakal, wala pa rin, magigiba yun. Ready po ba tayo doon sa isang slide para magkaroon? Ayan po. Ano po yung tawag dyan, Secretary Bunuan?
Di ba revetment yan? Revetment, Your Honor. Ayan po, ang kaawa-awang kalagayan ng revetment, meron pa pong nota dyan sa nagbigay sa akin. 80% lupa, 15% semento, plus 5% bakal equals pera. Ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Kasi po wala eh. Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. This is supposed to be, siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, Secretary? Itong ganito? Hindi siguro, Your Honor. I think this is a failure of the structure in itself. So, dapat wala nang siguro. Tsakin mo. Tatagal ba ito? Hindi po. Alam po nyo kung saan ito? Kayang-kaya naman po ninyong ma-identify. Nasaan po yung mga district engineers nyo para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Why do you think the contractor of this project adopted this kind of anomalous activity? Marami pong ibig sabihin yan eh. Meron tayong kasabihan, Chair Erwin, the picture paints 1,000 words. Dito po, hindi words, pera ang nakalagay. Ano? 80% lupa plus 15% semento, 5 plus 5% pera, 5% bakal. Ano daw, Chairman? Oo nga, equals? This is a microcosm of the projects. I think this completely represents the project na ginagawa po ngayon. Kaya wala po talagang mangyayari sa mga projects. Ang contractor po nito ay St. Timothy Construction Corporation. Nandito po ba ang representative? Ang sinasabi ko po yung kalumpit. Hindi ko po sinasabi ito. Ito ano lang po ito. Ibang project po ito. Pinakikita ko lang para magkaroon po ng idea ang mga kababayan natin kung sila'y sumusubaybay sa atin. Pero yung sinasabi natin sa Kalumpit, Bulacan kanina, ang contractor po, ito yung embankment, is St. Timothy Construction Corporation. Meron po bang representative ngayon? Ito? Roma Angeline? The representative is one Miss Maria Roma Angeline Remando. Nandyan po ba kayo, Madam? Nawala po kayo? Kanina po. Wala. Wala pala sila. Before we continue, let me acknowledge the presence of Senator Joel, our Majority Leader. Thank you. Before I continue, some of my colleagues would like to make short opening statements, no longer than 2 minutes. Please. Let me acknowledge also the arrival of Senator Bam Aquino. Any one of my colleagues who want to... The first one to arrive. 2 minutes, sir. Thank you. 1 minute lang, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, good morning. Good morning, everyone, our resource persons. Good morning po. I just would like to quote the very famous impression made by our majority leader, Senator Joel Villanueva, that according to him, na kung itong ating flood control funds, no, pondo na dedicated to flood control,
divided by the number of days in 1 year, which is 365 days, it will amount to 1 billion pesos per day government expenditure dedicated to flood control projects only. So, sa ordinaryong tao, pag ito'y kanilang narinig, talagang lalong-lalo na, including me, at lalong-lalo na yung mga taong kasalukuyang nabibiktima sa mga baha. Iniisip nila na sana yung 1 billion a day na yan, binigay na lang yan sa amin at kami na ang gumagawa ng flood control dito sa aming lugar para ma-mitigate yung sitwasyon na ito. But anyway, we are not entirely blaming everything to the projects. Meron tayong, we have a plethora of reasons bakit nangyayari ito. Meron tayong climate change, meron tayong sinasabing yung reclamation and other reasons. Pero yun nga, sa ordinaryong tao, kailangan maklaro natin ito. Kaya ako, personally, for myself, and I hope the chairman and the rest of the members of this committee would share with me in my quest na sana, during this hearing, ma-establish talaga natin ito for the benefit of our people na nanonood ngayon. Number one, these are not ghost projects. Number two, sana itong mga project na ito ay hindi ito yung quasi-physical and quasi-spiritual. Meaning yung project na sinimulan lang pakilang tao, then afterwards, pinabayaan, wala nang nangyari. At kung number three, kung ito ay talagang ang estado nito mga proyekto na ito ay fully implemented, physically implemented, did it serve its purpose? Bakit patuloy pa rin yung baha? So, yun po mga Mr. Chairman, ang gusto nating malaman today, and I hope, I hope that all our resource persons would cooperate 100% in this Senate investigation. Because itong mga aming committee ng Blue Ribbon Committee, we are not witch hunters here. We are not ghostbusters. We are truth seekers. So in our quest for the truth, sana you play a very vital role para makamit natin ang katotohanan dito para sa ating inang bayan. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you. Thank you for your 2.5 minutes, Senator Bato. Following the order of arrival, I will call on